Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga ka-backyard farming. Ang ibabahagi po namin sa inyo ngayon ay patungkol po sa aming mga baboy. Nakita nyo po sa unang clip ay meron pong mga pinick up na baboy. At yun po ay yung kapatid ng baboy na nandito sa kulungan na aking nililinis. Siya po ay isa na lang dyan, 6 po sila lahat na nandyan sa loob ng kulungan na yan dati at unti-unti na po silang naibenta namin. At kanina nga po ay kinuha na yung mga natira pang 4 na kanyang mga kapatid. At ito na nga lang po ang natira dito sa kulungan. Dahil siya po ay aming gagawing inahin. Yan po si Bajek. Makulit siya kasi inaamoy niya yung tubig na may ihi niya. Nililinis ko po kasi muna itong kulungan nila bago po sila pakainin. Ewan ko po ba sa mga baboy na ito. Nung maliliit po sila, hindi po nila dinudumihan yung kanilang pagkainan. Nung lumaki na, numabot na sila ng 2 buwan, dumudumi na po sila dun sa kanilang kainan. Dun na sila umiihi, dun na sila dumudumi. Kaya bago sila pakainin, lilinisin po talaga yung kainan bago bigyan ng pagkain. Isa na rin po yun na pamamaraan para maging maayos po ang ating pagbababoy, maging malusog po ang ating mga inaalagaan, na malinis po ang kanilang paligid bago po sila pakainin. Kasi kung hindi po yan nalinisan at nabigyan ng pagkain, maaari pong makontaminate po ang mga pagkain nila dun sa mga duming na nasa loob ng kulungan nila. At pero po si Bajek, dun po namin pinakain dun sa plastic container kasi po sasanayan nga po namin siya at ililipat namin siya dito sa maliit na kulungan na panginahin na sa katabi ng 2 ito. Para po mamaya pagka ililipat namin siya, pag nalinis ko na yung kulungan na yun, ay yun po yung gagamitin kong pain sa kanya para lumapit dun sa o para mapalipat namin siya dun sa kanyang kulungan na mas maliit. At ito naman pong inahin namin na nanay ng mga fatteners na nandyan ay buntis na. At napakakulit din nito, palaging umakyat dyan sa kanyang kawayan. Kala mo nasa bintana lang. At ako nga po ay magsusukat dito para bibili po kasi kami ng trapal para sa bubong ng mga fattening po tsaka ni Bajek. Kasi tumutulo po yung bubong na yan, hindi pa namin po papalitan o mapa-repair. Papalitan po dapat namin yan ng pawid. Pero wala pa pong budget kaya ang amin lang pong binili ay trapal po para po hindi tuluan ng mga baboy pagka nag-uulan dahil hindi pa rin po na natapos ang pag-uulan dito sa amin. At delikado po yung ulan kapag nainom ng ating mga alagang baboy. Isa po na yun ay iiwasan po ng mga nagbababoy, yung pong makainom ng tubig ulan ang mga alagang baboy. Sa amin po kasing experience ay hindi po maganda ang nangyari sa aming baboy nung nakainom po ito ng tubig ulan. Talagang nagkaroon po sila ng sakit. At kung hindi po ito maagapan, ito po ay delikado din. Mauuwi po sa pagkamatay ang inyong mga baboy. O magkakasakit po talaga sila kapag ulan ang kanilang nainom. At ayan nga po, ikinakabit ko na yung tali nung trapal sa bawat sulok po nung mga kulungan para po hindi ituli pa rin. Hindi pa po kasi kami nakakuha nung mga gulong na dapat ilalagay dun sa itaas para hindi po siya hanginin. Sinuportahan po muna namin to ng mga panali po. Tungkol naman po dun sa pagpili ng
gagawing inahin dun sa mga biik na ginawa mo pong fatteners, ay maganda rin naman po yun. Dahil makikita nyo po dun talaga yung mga katangian ng isang magandang inahin kapag habang lumalaki sila. At makikita mo po talaga na magsa-stand out yung mapipili mo na gawing inahin. Sa totoo po yung yung napili po na gagawing inahin ay dalawa po yan sila. Pero yan na po si Bajik ang aming napili po dahil yung mga katangian po talaga ay nakita namin sa kanya yung malalakas ang mga paa, pababa po ang ari, hindi po nakatingala. At yung lahi po kasi niyan ay F1 na. Ang tatay po kasi niyan is large white. Tapos landrace pitrin po yung aming inahing baboy. At saka po pala dapat ay pantay ang mga suso at buhay po lahat ang suso ng baboy na gagawin mong inahin. Si Bajik naman po ay ganun ang kanyang suso. Kasi po kung meron pong patay na suso ang inahin, masasayang po. Kunyari 14 ang kanyang suso pero patay ang dalawa, gumanak po siya ng 14, kulang po ang suso ng mga biik. Kaya dapat po ay pantay ang mga suso na kukunin na at buhay po. At ito na nga po, binibilisan ko na ang paglilinis dito sa kulungan ni Bajik. Para siya maya ay makalipat na kapag nalinis ko na po ito. At kung nakaabot ka po sa parting ito, ako po ay hihiling sa iyo, ang mga nanonood po, ating mga silent viewers, na subscribe naman po ng aming channel. Ito po ay malaking tulong sa amin at para lumago pa po ang channel na ito at para makatulong din po kami sa iba. Pati na rin po ang mga like, comment, and share dahil mahalaga po sa amin ang inyong mga komento. Mabalik po tayo dun sa pagpili or gagawin pong inahing baboy. Ang amin pong baboy is 2 months ngayon. Kung mag-aalaga po kayo ng inahin na galing po sa pagkabaik ay maghihintay po tayo ng 8 buwan simula pagkawalay niya. Kasi kailangan po matured na ang baboy o na dumalaga na pabubulugan natin na gagawin nating inahin. Kasi meron pong gumagawa nun na practice na 5 months pa lang or 6 months pa lang pinapabulugan na nila ang kanilang mga dumalaga na gagawing inahin. Okay lang din naman po yun kasi choice po yun ng may-ari. Pero ang sa amin pong practice kasi ay napakaganda po kasi kung papaabutin po ng 8 buwan bago pabulugan. Actually, yung isa nga po namin dito inahin na pitrin, 1 year po yan bago na bulugan. Kasi po nagkaroon ng problema nung 8 months niya na nabulugan siya is nag-reheat po at tapos naman ay nagkasakit po siya nung pinilit siyang ipabarakuhan po. So parang sumama po yung katawan niya nung nag-reheat siya tas pinilit po na pabarakuhan. Kaya po nung gumaling siya, almost 1 year na, kaya nung nagbuntis siya sa kanyang pag-iay ay napakaganda na po ng kanyang pag-aalaga sa kanyang mga biik nung siya po ay nanganak. Kaya ito pong gagawin naming inahin din dito is papaabutin po namin to ng 8 months para po matured na rin siya kung manganak siya. Kasi ang inahing baboy po ay bago manganak is 3 months, 3 weeks, and 3 days po. So 115 days po lahat yun. So kung aabot na po siya sa buwan na yun, ay almost mag-iisang taon na rin po siya. Hopefully po na
maganda na ang kanyang mother instinct. Nakuha niya sana yung magandang pag-aalaga ng kanyang nanay para po hindi kami mahirapan na nag-alaga din sa kanya. Kasi meron pong mga inahing baboy na matatapang kapag nanganak, pati sa kanyang mga anak is matapang din at kinakagat pa nga ito. Na-experience din po namin yun dun sa unang nanganak po namin na inahing baboy na landrace. Nung nanganak po siya, talagang kinakagat niya po yung kanyang anak. So nahirapan po kami dun na tinatago namin yung kanyang anak kasi po baka makagat niya. Saka po mabawasan yung kanyang mga biik. Kaya hindi po naka-dedi ng maayos yung mga biik na yun. Almost 3 days bago namin na pasuso sa kanilang nanay ng maayos. Kaya pangit din po kung pipili tayo ng mga ganong anahin. Pero hindi naman po natin malalaman. Kasi nasa tamang edad na rin po yun. Yung inahin namin na yun na 8 buwan na rin. So sa totoo lang talaga, hindi natin malalaman kung talagang magiging maganda yung inahin na gagawin natin hanggang sa manganak sila. Kaya tayo po huwag natin kakalimutan humingi ng tulong sa Panginoon Diyos. Manalangin tayo po palagi na itong ating mga alaga ay maging maayos po ang kanilang paglaki, ang kanilang pag-handle sa kanilang mga anak. Dahil wala naman po tayong ibang kakapitan at tatawagan kundi ang ating Panginoon, at magtiwala lang po tayo na tutulungan po tayo ng ating Panginoon Diyos na magiging maayos po ang ating pag-aalaga sa ating mga baboy or gagawing inahing baboy. At ngayon po susubukan ko na pong ilipat si Bajek. Yan, tingnan nyo po, marunong po yung magbukas ng pintuan niya. Ayan, di ba? Nabuksan niya po ang kanyang pintuan. Bibigyan po natin ng pain para mailipat na dun sa kulungan. Pero ayaw niya, kaya pinalakad ko na lang, hinila, at ayan, nakapasok na siya sa kanyang kulungan. At hanggang dito na lang po ang video na ito. Salamat po sa inyong panonood at happy farming po sa ating lahat.